ayon daw po mga kababayan dito sa Bilyonaryo News Channel, yung proyekto daw ng DPWH dito daw po sa Davao City ay iniimbestigahan na. So bakit nga ba iniimbestigahan yung mga proyekto ng DPWH dyan po sa Davao City? Dahil meron pong nakita dito mga kababayan, etong si Tinio na higit 4.7 billion na proyekto sa distrito ni Congressman Pulong Duterte na ghosted at overpriced na proyekto mga kababayan. Ito matindi to ha. Ano Pulong sinasabi mong wala kang ghost project? Ano sinasabi mo na wala kang overpriced na pinagawa dyan sa lugar ninyo? Maliwanag nga mga kababayan na may overpriced at may ghosted pa na mga proyekto. So ito, pakinggan muna natin to. Ikinasa na ang inspeksyon sa mga proyekto ng DPWH sa Davao City. Sa pangunguna ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng Mayors for Good Governance, DPWH Undersecretary Arthur Bisnar at ICI Special Advisor na si former PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Binisita nila ang Road Slope Protection Structure Improvement ng critical intersection sa Shrine Hills. Tinumbok din ng inspection team ang proyekto ng DPWH Region 11 sa area ng Calyawa Bridge ng Barangay Pangyan. Hindi nakadalo si DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa pag-asikaso ng mga biktima ng baha sa Cebu na dulot ni Bagyong Tino. Okay. Ikinasa na Okay, kita nyo ha, nasa Davao City na ang investigasyon ni Secretary Vince Dizon. So possible dyan mga kababayan na baka makikita sa investigasyon ni Secretary Vince Dizon, ito pong sinasabi ni Congressman Tinio, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. So ngayon, ayon daw po dito, meron daw pong nakita na 4.7 billion na proyekto na ghosted at overpriced dyan daw po sa distrito ni Congressman Pulong Duterte. So ito, pakinggan po natin. Hindi lang umano ghosted ang issue ng flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Ang ilan daw sa mga ito, doble ang pondo para sa magkaibang kontraktor. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Umabot na rin ang umano'y anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos at 80 kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Grabe, Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Sabi ni Tino, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 79 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. At saka mga kababayan, hindi lang kasi dapat yan yung pinagtutuunan ng pansin Yung 4.7 billion mga kababayan na sinasabing ghosted at saka overpriced, dapat hinahanap din kung saan napunta yung 51 billion pesos na inilaan para po sa mga flood control project dyan po sa Davao City. Kasi kung titingnan nyo, may mga lugar dyan sa Davao City na talagang binabaha pa rin, mga kababayan. Especially, di ba, nung parting July, kita nyo naman na talagang naglipa na yung mga video, mga kababayan, na halos hindi na nga makadaan yung mga sasakyan dahil po sa matinding pagbaha. Anyway, kung titingnan nyo mga kababayan, ng isa pa rin dito, eto nga, bukod pala doon sa 51 billion pesos, merong 4.7 billion na proyekto na talagang hindi nagawa yung iba, tapos yung iba naman nagawa pero mataas yung presyo. Sobra na mga kababayan doon sa presyo. Anyway, tuloy pa natin. Ay, shoutout po kay Ma'am Ali Gunsa, tama ba? Kay Ma'am Ali Zu. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po. Shoutout din po sa lahat ng taga Hong Kong. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Basically, nakikita po natin
na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing, no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Ang total overlap ng 2 kontrata na may halagang 135.14 million pesos ay Grabe, parehong kapulong. sakop na bahagi ng ilog. Isa noong 2019, isa noong 2020. Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o 2 kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. Tapos ang sisisihin nyo, si PBBM na naman. Diba? Eto nga, mismong lugar ni na Paulo Duterte, distrito niya na. Diba? Distrito niya na, tinitira niya pa. May change location at shortchanging kung saan 9 na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Contracts without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Sa Matina River na 26 sa 28 na proyekto na nagkakahalaga naman ng 1.70 billion pesos ang may natuklasang irregularidad dahil sa paulit-ulit na lumitaw na kontraktor sa mga questionabling proyekto. Grabe, Isa no? rito ang Relly Construction and Supply Incorporated na humawak ng 5 kontrata sa halagang 400.85 million pesos. Ang Legacy Construction Corporation na may 7 kontrata na may halagang 350.99 million pesos. Gayon din ang Abu Construction na may 8 kontrata at may halagang 321. Dapat alamin kung sino may-ari nito mga construction company na ito, mga kababayan, na humawak ng mga proyekto diyan po sa Davao City. 30 million pesos. Ayon pa kay Tino, pati ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega Construction na parehong kilalang pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya at ang Alfredo Builders ng half-brother ni Senador Bongo ay kasama raw sa joint venture ng Relly Construction at Genesis 88 na pagmamay-ari ni Glenn Escandor. Nako po! Ang Genesis 88 ni Escandor ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Sara noong 2022. Ngayon ang tanong, mga kababayan. Excuse me. Eto ang tanong. Yung sinasabi na construction firm na nag-ambag sa kampanya ni Sara Duterte noong 2022, yan ba ay may ongoing na proyekto sa gobyerno? Kasi kung may ongoing na proyekto sa gobyerno yan, hindi po pwede yan. Diba? Ito yung gantong-ganto yung issue, mga kababayan, ni Chis Escudero. Ganyan-ganyan po yung issue ni Chis Escudero. Ngayon, kung mapapatunayan, mga kababayan, na yung construction firm na binabanggit dito na nag-ambag sa kampanya ni Sara Duterte ay may ongoing na proyekto sa gobyerno, di ba dapat na imbestigahan yan? Dapat alamin po yan? Kasi baka mamaya, may ongoing na proyekto po yan sa gobyerno, bawal po yan. Di ba? Ganito yung issue ng kay Chis Escudero. Alam nyo, kung ako kay Chis Escudero, talagang pipilitin ko rin na imbestigahan nyo kay Sara Duterte kasi nag-donate pala sa campaign funds ni Sara Duterte, ito pong binabanggit na construction firm. Anyway, ulitin natin ng konti. Senador Bongo ay kasama raw sa joint venture ng Relly Construction at Genesis 88 na pagmamay-ari ni Glenn Escandor. Ang Genesis 88 ni Yung Genesis 88, mga kababayan, yun daw po yung nag-donate sa campaign funds ni Sara Duterte. Escandor ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Sara noong 2022. Maghahain ng resolusyon si Tino sa Kamara para imbestigahan ang mga nabanggit na umano'y maanumalyang proyekto sa Davao City. Hinikayat din niya ang COA
ICI at ang Ombudsman na silipin at magsagawa ng sariling investigasyon ukol dito. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Biruin nyo yung negosyo ng pamilya ni Bongo at yung negosyo ng mga Diskaya, ka-joint venture pala nitong mga construction firm na nakakuha ng proyekto dyan po sa distrito ni Pulong Duterte, mga kababayan. So ngayon, kung makikita nyo yung mga nalaman ni Congressman Tino, natungkol po dito sa 4.7 billion na proyekto ng distrito ni Paulo Duterte na sinasabing ghosted at overpriced, mga kababayan, yan po ay sinagot ni Paulo Duterte. At ang ayon po sa kanya, mga kababayan, na ito pakinggan natin. Locked to traditional way. Sabi po, mga kababayan, ni Duterte kay Congressman Tino, bumisita sa Davao at tingnan ng personal ang flood control project. Yan po yung sabi. Eto, play po natin. Alam nyo, kung ako kay Congressman Tino, hindi ako pupunta dyan. Baka mamaya, patumba mo pa ako dyan . Hinamo ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na bumisita sa Davao at personal na tingnan ng flood control project sa lungsod. Ito ay matapos ang alegasyon ng kapwa kongresista na 80 flood control projects sa Davao City ang questionable umano dahil sa posibilidad ng pagiging ghost projects. Doble ang ginawang pagpupondo, pagbabago sa lokasyon ng proyekto, overpricing at walang malinaw na specifications sa mga ini-award na kontrata. Ayon kay Duterte, dapat kausapin ni Tino ang mga tao na hindi na binabaha dahil sa mga naturang proyekto. Dapat din anyang itigil na ang paggamit sa Davao bilang political punching bag. Ipinagtanggol din nito ang bawat flood control project sa Davao at Matina River na naipatupad. Ininspeksyon at validated ng Department of Public Works and Highways at Commission on Audit. Ayan, maliwanag, mga kababayan, kung gusto daw ni Tino, pumunta daw po sa Davao City at nang makita daw po ng harapan ni Congressman Tino yung mga flood control project na sinasabi po na overpriced, mga kababayan, at nang makita rin daw yung mga talagang totally na nagawa na mga flood control project at tanungin daw yung mga tao doon na hindi na daw po binabaha ngayon. Di ba may mga video nga kasi na kumakalat, mga kababayan, tuwing magkakaroon ng malakas na pag-ulan o kahit simpleng pag-ulan, nagkakaroon po talaga ng baha dyan po sa Davao City, mga kababayan. Kaya nga, di ba, sinasabi natin nung una, kung matatandaan ninyo, nasaan yung construction firm ng kapatid nitong si Bongo? Kasi, kita nyo sila yung nakakuha ng mga proyekto dyan po sa Davao City, mga kababayan. Bakit may mga lugar pa rin na binabaha po dyan? Ano po, at saka alam naman po natin na napakalaki ng budget na nailaan po dyan nung panahon ng Duterte administration, 51 billion pesos para po sa mga flood control project. So ngayon, bakit binabaha pa rin? Yan po yung tanong ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero anyway, ayon po kay Congressman Tino, maliwanag naman po na sinabi na may natuklasan po siya na 4.7 billion pesos na halaga ng overpriced, mga kababayan, at ghosted na mga flood control project dyan daw po sa lugar or distrito ni Paulo Duterte. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa isyo at usapin po na yan.